Gabo! Tatang! Ako na magpapaliwanag ng lahat. Mang Ome. Mang Tomas. Paano kayo nakalabas? Ito si Wak. Yan naman si Lawit. Sila ang mga mensahero ko. Sinubaybayan nila ang bawat kilos mo. Ano ibig sabihin nito? Makakasabot niyo sila? Gabo, dito sa labas, hindi Tatang. Siya si Papang. Tawagin mo na lang siyang Paps. Pero paano kayo nakalabas? Malaya siya nakakalabas ng kulungan. Para maghanap ng mga magiging bagong miyembro ng grupo namin. Ang Anido. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Ano ibig sabihin nito? Salvador, pinapatawag daw kayo ni Sir Arnel. Oh, tingnan mo. Pinapatawag tayo ng executive producer natin. Bakit? Para saan? Sigurado ko, dahil yan sa feelings mo. Feelings! Saka na. Ang dami mong sinasabi, daldal mo, Diyos ko Ay, ngayon. nako. Boss, Boss, pinatawag niyo daw po kami. po kayo. Uy, thank you, boss. Salamat, salamat. Ay, nako. Kamusta para sa inyo yung coverage ng demolition sa ginintuang lupa? Antindi, boss, antindi. Bakbakan, umati ka mo. Kala mo, gaya ka, boss, eh. Naipit pa nga kami sa mga polis, eh. Boss, ibang klase ang effort namin ni Salvador doon. Iba! Yun na yun! Sinong executive producer ang matutuwa? Ang daming reporter na nagbabalita habang pumuputok ang bulkan. May mga halos anurin ng tsunami. Tapos, ikaw, ibabalita mo yan? Proud ka? Boss, ganito, ah. Kinuna naman namin lahat. Totoong-totoo yung boss yung nangyari. Ipinakita mo nga. May nagka-interest ba manood sa walang kalatoy-latoy mong report? Ang tagal mo na sa industriya, Salvador. College pa lang ako, napapanood na kita. Alam mo ang dapat na produktong ginagawa mo. Kailangan natin ang balitang kontrobersyal. Sensational! Yung papanoorin na parang nanonood ng teleserye. Ano ba gusto mo, boss? Baliin ko yung katotohanan. Di ako nalis ako, boss. Empleyado ka ng kumpanya. Wala kang responsibilidad sa katotohanan kung hindi sa rating at kita ng negosyo nagpapasahod sa'yo. Bigyan mo ng follow-up report ito. Yung may kwenta na kwento. Okay, boss. Salamat, Oli. Kwenta ka, Oli, ha? Mga Kateli Balita, nandito po tayo ngayon sa ginintuang lupa kung saan nag-umpisa na ang demolisyon ng mga kapulisan. Ang dapat pa sanang matiwasay at matahimik sa demolisyon nakauwi sa kabuluhan dahil may nagpaputok. Sir, masama na naman tayo sa balita. Buti nga hindi tayo pumatol sa mga gonggong na yun eh. Masanay ka ng kalaban ng trato sa atin ng mga yan. Ang importante, hindi natuloy ang pag-demolish ng ginintuang lupa. Sir, malaki ang mawawala sa atin kapag nagiba ang ginintuang lupa. Bakit mo kasi kailangan sundin yung sinasabi ni General Jacinto? Tumatanaw lang ako ng utang na loob ko sa taong yon. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa posisyon ko ngayon. Sir, paano kung papipiliin ka? Ang salita ni General Jacinto o ang ginintuang lupa? Sa susunod, sarili ko ang pipiliin ko. At inaalagaan ko naman ang lahat ng may pakinabang sa akin. Tama. Pero kung magkakabanggaan ang dalawa at kailangan kong bitawan ng isa, tataya ako dun sa pangmahabaan ang silbi sa akin. Tay,
Kaya sila umali Parang wala tayong pinagkasunduan Suportado pa nila yung pagpapagiba dyan sa ginintuang lupa. Nakakala mo naman, hindi sila nakinabang sa atin. Alam mo naman yung mga pulis, kung hindi kikita, walang gagawin yan. Bakit? Pero naman tayo pantapal sa kanila. Pera! Tutuusin hindi basta-basta yung mga hinahihita nila sa atin. Alam niyo, maliwanag ang usapan natin sa mga pulis. Poproteksyon na nila tayo at aabutan natin sila. Hanggang saan lang ang pagpoprotekta? Hanggang salita lang. Alam mo, tingin ko, kapag nakakuha ng chance yung mga yan, sigurado ako ilalaglag din tayo niyan. Subukan nila. Hindi ba nila alam na halang ang mga bituka natin dito sa ginintuan lupa? Gawin nila. Magkakaalaman tayo. Tay, alam ko may kasunduan tayo ng mga pulis. Pero wag lang tayong pag-iisipan na isahan tayo. Dahil wala nang tutuso sa ating mga kriminal. Kahit pulis sila. Hindi ko sila palalagpasin. Mana sa'yo. Masyado na magulo ang bansa. Alam mo? Talamak na ang gulo sa paligid. Kahit ang gobyerno, di na kayang pigilan ang pagdami ng mga kriminal. At minsan, ang mga kriminal ay kasabwat na rin ang mga taong nakaupo sa pwesto. Kahit ang mga pulis, wala na magawa. Kaya nandito ang Nino. Para tulungang linisin ang bansa natin. Kailangan natin ng isang taong buo ang loob, magaling makipaglaban, walang takot, at may integridad. At ikaw yon, Dapo.